Part 17. Humagulal na ako, niyakap ko siya. Naramdaman kong nabasa na din ang balikat ko, umiyak din siya. Hindi mo ako iiwan, kahit bumalik na si tatay. Humiwalay siya sa yakap, hinarap ako at pinunasan ang pisngi niyang, umiling at pinunasan na din ang pisngi ko. Kaya ka ba umiiyak? Akala mo iwan kita, kayo ng anak natin dahil lang bumalik na ang tatay mo. Lumuluha akong tumango, napangiti siyang, pinupunasan pa rin ang walang ampat kong luha. That will never happen, I'll be dead if that happen. Sorry, nag-doubt ako sa iyo, natakot lang naman ako. Siya, it's okay, but baby, I'll think we need to face your father. Not just because of what happened between me and him. You have to face him, we both need to. Napatango na lang akong niyakap siya ulit, hindi ko maiwasang isiin kung ano ang mangyari kapag nakita ko si tatay, pero isa lang sigurado ako, kailangan ko siyang makausap. Maraming katanungan ang kailang kong sabihin sa kanya. Matapos makapag-ayos, bumiyahe na kami pabalik ng Maynila. Lisang sasakyan lang ang sinakyan namin, kasama ang mga kaibigan ni Hayes. At himala ngayon ang tahimik nila, mga seryoso ang mukha at parang may kanya-kanyang mundo. Si Draco na nag-drive at si Carlos ay nasa unahan, kami ni Hayes ang nasa gitna. Nasa huli si Adrian at aki na abala sa kanyang computer. Mula nang umalis kami sa bahay, nakaharap na lang si Aki sa laptop niya. Napabuntong hinga akong isinandal ang ulo sa balikat ni Hayes. Naramdaman ko ang halik niya dun at mas humigpit ang yakap niya sa balikat ko. Nothing wrong. Umiling lang ako at pumikit. We will come back, I'll promise to stay with you with your family. For now let's face your father. Everything will be okay. Tanging sagot ko, naalala ko, pang nahirapan akong magpaalam sa mga kapatid ko. Pero nang sabihin ni Tiyang kung bakit ako aalis, naging maaliwalas na ang mukha nila at natuwa pa. Kinausap namin si Tiyang tungkol sa pagbabalik ni tatay. Kaya niya siguro sinabi sa mga bata yun para pumayag silang umalis ako. Huwag kayong mag-alala kapag bumalik ang ate nyo, kasama na niya ang tatay nyo. Hindi ba masaya yon, magiging buo na ulit ang pamilya natin. Napangiti ako nang banggitin ni Tiyang na mabubuo na ang pamilya namin, ngayong nagbalik na si Tatay Ronaldo. Nakatulog na pala ako sa biyahe na hindi ko namalayan. Matapos kasi ang stopover kanina ay bumili na lang sila ng makakain sa daan para diretsyo na ang biyahe namin. Naramdaman kong huminto na ang sasakyan, pero hindi ako damilat. Masyamakap lang ako sa bewang ni Hayes at isinubsob ang mukha ko sa leeg niya. It's okay, just sleep. I'll just carry you to our room. Tumango lang ako, naramdaman ko na lang ang pag-angat ng katawan ko. Yamakap ako sa leeg niya nang magsimula na siyang maglakad. Hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng pinto, naramdam ko ang paghinto ni Hayes at ang singhap sa paligid. Sinubukan kong damilat, naipikit ko ulit ang mata at huminga ng malalim na damilat ulit. Unang bumungad sa akin ang panga ni Hayes na nag-iigting. Sunod sa mata niyang, may galit at pagkabigla. Bakit parang gulat siya, medyo damiin din ang paghawak niya sa akin. Napakunot ang noo kong sinundan ang tingin niya. Kinakabahan akong dahan-dahan na tumingin sa taong tinitingnan ni Hayes. Ganon na lang ang pagsinghap ko sa gulat nang makita si Tatati Ronaldo. Nakatayo at masama ang tingin sa gawin namin. Napalunok akong napahigpit ang yakap sa leeg ni Hayes. Tatay, pabulong kong toag, marin akong napalunok at napatingin ulit kay Hayes na mandi na gumalaw. Napatingin ako sa kasama naming pumasok. Seryoso ang mga mukha, walang mababasang emosyon sa kanila. Napalingon ako nang marinig ang matinis na boses ng isang babae. Napatingin ako sa kabuuan niya na papalapit sa amin ni Hayes. Maganda at kulot ang buhok, matangos ang ilong. Naaga ng pansin ko ang sunog na balat sa kanang kamay niya. Hindi naman malaki yun at parang nawawala na din, pero hindi yun ang nagpaagaw talaga ng atensyon ko. Honey Bunny, I miss you. Naluluha itong lumapit sa amin ni Hayes at huminto sa mismong harap namin. Napalunok akong napatingin kay Hayes. Hindi ko maiwasang hindi maluha, pero pinigil ko yun. Nagkatinginan sila, nakangiti ang babae na lumuluha. Habang si Hayes ay kababakasan din ng luha sa mata. Bakit may nakikita akong pangungulila sa mata niya? Hindi ko na nakayanin ang titigan nila kaya umakto akong bumaba.
Elbaba mo na ako. Dun lang napakurap si Hayes at tiningnan ako. Biglang humigpit ang hawak niya sakin kaya hindi ako nakababa. Hayes, ibaba mo ako. Ulit ko sa matigas na tinig. Umiling siya at tiningnan ulit ang babae sa harap namin. Stay here, Lim'll be back. Pagkatapos ay naglakad siya at nilagpasan ang babae. Nalilito akong napatingin sa kanya at sa babaeng iiyak na ngayon. Bumaling ang tingin ko kay Tatay Ronaldo, linapitan na siya ng mga kaibigan ni Hayes. Anong gagawin nila sa tatay ko? Wala silang gagawin. Nanlamig ako sa lamig ng sagot ni Hayes. Napatingin ako sa mukha niya ngayon ay wala ng emosyon na makikita. Sino ba kasi ang babaeng yun? Bakit kung makareact siya parang kay tagal niyang hindi nakita ang babae? Nakita ko kung paano niya tingnan ang babae, napakunot ang noo ko at inalala kung saan ko nakita ang babaeng yun. Pero wala talaga akong maalala hanggang sa makarating kami sa kwarto at inihiga niya ako sa kama. Stay here for now, kakusapin ko lang ang tatay mo. Ang tatay lang ba? Hindi ko mapigil ang tanong, napahinto siya sa paglagay ng kumot at napatingin sakin. Love, sa porfa mo sa gapor tua mo sa sente photo. Sino ang babang yun? Lumapit siya sakin at hinalikan ang noo ko. Napapikit na lang ako, hindi ako dirtulot hanggang sa narinig ko na lang ang boses niyang nagpapa-alarm. Biglang lumitaw ang isang picture ng isang babae noon na pinakita sakin ni Ate Marge habang naglilinis kami sa isa sa mga kwarto. Napakagandang babae, kita ang pagkabanyaga sa mata nito. Si Hillary, tama, si Hillary ngayon, pero makinis ang balat ng babaeng nasa picture. Napasat bonnet na ako sa ulo ko, pero imposible. Patay na si Hillary, ilang taon na ang nakaklipas. Kasabay ng pagkawala noon ni tatay kung tama ang pagkakaalala ko sa sinabi sakin ni Hayes. Pero kung babalikan ko ang mukha ng babae kanina, magkahawig sila. Maliban lang sa sunog nito sa braso, at sa klase ng pagtingin nila sa isa't isa ni Hayes. Posibleng si Hillary ang batbang nasa baba, pero paano nangyaring buhay naman siya? Ibig bang sabihin, wala nang kasalanan si tatay? Absuelto na siya, buhay si Hillary at siguradong nag-uusap na sila ni Hayes ngayon. Masaya akong buhay nga siya, pero biglang nanikip ang dibdib ko kung buhay si Hillary, na fiancé ni Hayes. Ano nang mangyari sakin, hindi ba't fiancé na niya ako ngayon? At si tatay, makakauwi na siya sa bahay at makakasama na namin siya. Napatayo ako at nagpalakad-lakad, marami ang pwedeng mangyari sa baba. Gusto ko mang bumaba at makinig sa usapan nila, hindi pwede. Wala akong karapatan, tsaka kung nag-uusap si Hillary at Hayes ngayon. Baka hindi ko lang magustuhan ang madatnan ko, masaktan na naman ako. Ayoko nang umiyak, makakasama na sa baby ko ang sobrang pag-iyak. Hihintayin ko na lang na makabalik si Hayes, pero lumipas ang oras na walang Hayes na bumalik sa kwarto. Nahiga ako ulit at hindi ko na namalayang nakatulog sa paghihintay sa kanyang bumalik. Gumalaw ako at tumalikod nang maramdaman ko ang haplos sa pisngi ko. Alam kong si Haseyon, pero hindi ako damilat. Nanatili akong pikit ang matang hinitay kung anong gagawin niya. Umangat ang kama at naramdam ko siyang nakatayo sa likod ko, hindi ko alam kung umalis na siya o nasa likod ko lang. Narinig ko na lang ang pagsara ng pinto ng banyo, damilat ako at napatingin doon. Pumikit ako ulit at niyakap ang unan. Natatakot akong magtanong sa kanya, natatakot akong marinig ang sagot niya. Sa kakaisip nakatulog ulit ako, nagising na lang ako nang may gumigising sakin. Nerissa, gising na. Nanlabo ang mata ko, kaya mariin akong pumikit. Nang damilat ako ulit nakita ko ang nakangiting si Nailara. Nanlaki ang mata ko at mabilis na naupo, napahawak sa tiyan ko. Galit akong ngumunguya, paminsan minitsan naman ay nilalagyan pa rin ako ng pagkain ni tatay. Minsan si Draco nakatabi ko sa kanan, si Aki Adrian at Carlos na nasa harap ko. Nilalagyan din nila ang plato ko. Pagkatapos ay magkakatinginan sila, magkikibit balikat. Sinaman ko sila ng tingin, kumain na lang ako at hindi na sila pinansin. Matapos kumain, dinala ko si tatay sa garden at doon kami nag-usap. Tinangka pa akong lapitan ni Hai kanina, nang biglang hamarang si Hillary at dinala sa kung saan. Kaya hindi na siya nakalapit sa akin. Bahala siya sa buhay niya, sa buhay nila. Baka hindi ko matensya ang babaeng yun at mahayla ko ang buhok palabas.
Ay nalalayan ako ni tatay na maupo, pagkatapos ay naupo na siya sa harap na upuan. Pasensya ka na, nadamay ka pa sa gulo ko. Wala akong choice noon, kaya sana mapatawad mo ako anak. Babawi ako sa inyo ng mga kapatid mo, hindi na ako aalis. Wala po yun tay, nagpapasalamat nga po ako dahil kayo ang nagdala sa akin dito. Nakita ko ang lito sa kanya, napasandal ako at hinclose ang tiyan ko. Si Alejandro ba ang ama niyan? Sandali, hindi ko na dapat tinatano ng yan. Sorry talaga Nerissa, siguradong pinapatay na din ako ng nanay mo ngayon dahil sa ginawa ko sayo. Umiling ako, ngumiti ng malungkot. Ikwento nyo na lang po ang nangyari sakin, at kung hindi ako nagkakamali. Ang babaeng kasama nyo kanina, si Hilario na fiancé ni Hayes hindi ba? Napatango siya, tumatainggong napkagatlabi ako. Bakit ngayon lang kayo bumalik tay? At ang babaeng yun, bakit ngayon pa siya bumalik? Bakit pa siya bumalik? May tumulong luha sa mata ko, mabilis ko yung pinunasan. Anak, ayos lang po ako. Napailing ito, napasinghot ako at napatikip sa mukha ko. Hindi ko mapigil ang hindi umiyak, hindi ko na naman maiwasang matakot. Ngayong nandito na si Hilary, ano na ang mangyayari sa akin? Napahinto ako sa pag-iyak. Umatras ang luha ko sa narinig na sinabi ni tatay. Uuwi na tayo, ayos na ang lahat kaya, uuwi na tayo. Mabubuo na ulit tayo at hind na ako aalis, umalis na din ako sa trabaho. Pero tay, wala nang pero Nerissa. Pwede mong iluwal at palakihin ang batang nasa sinapupunan mo, pero hindi ka pwedeng manatli rito. Kilala ko si Alejandro, lalo na ngayon na nandito si Hilary. Umuwi na tayo sa bahay, kung madamay ka pa sa gulo nila. Tama na ang pagkakamali ko, ko nang idamay ka pa dito, tatay. Tatay sandali lang po, huminahon po muna kayo hindi ako aalis. Napatayo na ako, napahawak sa tiyan ko nang bigla ay may sumagid na sakit. Huminga ako ng malalim, nilang na tumayo na din si tatay. Hindi mo kilala si Alejandro Nerissa, demonyo ang lalaking yan. Alam ko ang ginagawa niya sa'yo dito. Kaya sa ayaw at gusto mo, sasama ka sakin at aalis tayo dito. Bumalik na ako kaya wala ka ng utang na dapat bayaran. Biglang parang nawala sa sarili si tatay at napasabunot sa buhok. Tay, ayos lang po kayo. Napatingin siya sakin, napakurap at mabilis na lumapit sakin. Hinawakan ang braso ko, napaigik ako ng damiin ang hawak niya. Uuwi na tayo, nandito na si Hilary kaya wala ka ng pakinabang sa kanya. Kailangan natin siyang unahan bago pa siya mismo ang magpaalis sa'yo dito. Pilit kong inaagaw ang braso ko, pero mahigpit ang hawak niya. Hindi po mangyayari yun, mahal ako ni Hayes at mahal ko rin siya. Hindi ako aalis, tay, nasasaktan po ako. Naluluha na ako, napailing lang siya at hinayla na ako paalis. Mabilis siyang naglakad kaya kandatalisod akong sumunod. Napahawak ako sa tiyan nang sumakit na naman yun. What the hell are you doing to her? Napatingin ako kay Draco na naiiyak. Mabilis siyang lumapit sakin at tinanggal ang pagkakhawak ni tatay sakin. Huwag kang makialam dito Draco, iuuwi ko na ang anak ko. Ronaldo, hindi mo pwede kunin si Nerissa. Hindi mo ba nakikita sinasaktan mo na siya, anong klase kang tatay? Pipilitin mo ang anak mong sumama sa'yo, alam ba ito ni H? Umiling lang si tatay at lumapit sa amin ni Draco, pilit niya akong kinukuha. Umiling na naiyak ako, hinarang ni Draco ang sarili para hindi ako maabot ni tatay. Nerissa, halika na uuwi na tayo. Nang inag ang kamay kong hermawak sa damit ni Draco. Narinig ko na lang na nagdatingan ang mga kaibigan niya at inawat si tatay na lumapit sakin. Napasandal ako sa likod ni Draco at napangiwi sa sakit ng tiyan ko. Humarap si Draco at hinawakan ako sa balikat. Are you okay? Tumango ako, duman ang pagkagat ko sa labi ko nang mas sumakit ang tiyan ko. What the hell is happening here? Dumagundong ang boses ni Hayes sa kabahayan, napahawak ako sa braso ni Draco. Nakita kong papalapit si Hayes at Hilary, mukhang galing sila sa kwarto na may piano at dala nito ang music sheet sa kamay. Hinihingal akong masama ang tingin sa kanya, kaya pala wala siya. Magkasama silang dalawa. Pigil kong mapsigaw sa sakit, damiin ang hawak ko sa braso ni Draco.
Rinig ko din ang mga boses nila, pilit nilang pinapakalma ang tatay at hindi pinapalapit sakin. Naririnig ko pa ang sigaw ni tatay sa pangalan ko at pilit akong pinapauwi. You're not okay. Napasandal na ako sa dibdib ni Draco, ilang beses akong huminga ng malalim at nakahawak sa tiyan ko. Naramdaman kong may lumapit sa amin, sa likod ko. Hinailan niya ang kamay ko paarap sa tiyan ko. Naramdaman kong may lumapit sa amin, sa likod ko. Hinailan niya ang kamay ko paarap sa kanya, mabilis kong winaksi ang kamay niya. Nagulat siya sa ginawa ko, umiling akong haharap ulit sana kay Draco at magpapatulong ng higitin niya ang kamay ko paarap. Sumubsob ang mukha ko sa dibdib niya, itinuko-di ko ang kamay sa kanya at masama siyang tiningnan. What is wrong with you? Bakas ang inis sa tanong niya. Gago ka. Hirap kong sabi at napapikit, napasandal ako sa dibdib niya. Nanghihina akong yumuko at tiningnan ang paa ko. Napasinghap ako nang makita ang pulang likido doon, nahampa ko si Hayes sa dibdib niya at napayakap sa kanya. Ang baby natin. Naiiyak kong sabi, hinawakan niya ang bewang ko at naramdaman kong yumuko siya. Narinig ko na lang ang mura niya ng paulit-ulit, umangat ako sa ere. Nahilo ako, nanlabo ang paningin kong inabot ang pisngi ni Hayes. Gago ka, napakagago mo. I know. I'm so sorry love. I'm sorry. Umiling akong napapikit, sumagid na naman ang sakit ng tiyan ko at napasigaw na ako. Love. Hang on, I will bring you to the hospital. Hang on love. Nakasakay na kami sa kotse, nakita ko pang si Draco ang mabilis na na-drive, isinubsob ko ang mukha sa leeg ni Hayes at napakat sa leeg iyang maramdaman ulit ang sakit. Kapag nawala ang baby natin, ikaw ang sisihin ko. Kamumuhian kita Hayes, kaya magdasal ka na hindi mawala ang anak natin. Kinausap niya ang baby namin at hinhalik-halikan ang ulo ko. Bago ako nawala ng malay, narinig ko ang pagkakagulo ng mga staff ng hospital nang makarating kami. Nagising akong ang bigat ng pakiramdam ko, ang bigat ng talukap ng mata ko, hindi ako makadilat. Iginalaw ko ang kamay ko, nag-alaw ko naman ito at may taong mabilis na humawak noon. Love, gising ka na. I'll call the doctor. Rinig kong sabi ni Draco, narinig ko na lang ang pagbukas at sara ng pinto. Hinahaplos ni Hayes ang mukha ko, hinalikan ang noo ko. Sinubukan ko ulit na damilat at nagtagumpay naman ako. I'm sorry. Ang sorry ni Hayes siyang bumungad sakin, kita doon ang pagsisi. Lumunok ako, pero namalat ang boses ko nang subukan kong magsalita. Binitawan niya ang kamay ko at kumuha ng tubig, ay nalalayan niya akong makaupo at makainom. Sakto na dumating ang doktor kasama ang nurse, lumapit askan at sinuri ako. Hawak lang ni Hayes ang kamay ko at pumwesto siya sa gilid ko. Gusto kong alisin ang kamay niya, pero wala akong lakas. Everything is okay, you just need to rest. Ang baby ko. Napangiti ang doktor sa tanong ko, humigpit ang hawak ni Hayes sa kamay ko. Your baby is fine, he's holding on. You're lucky to have such a baby, but if this happens again, I can't guarantee that your baby will survive. So, you need to rest. A lot of rest. As much as possible bed rest. No strenuous activities for you. Naluluha akong napangiti at napahawak sa tiyan ko. Nagpasalamat ako, ganun din si Hayes. Hinalikan niya ang kamay kong hawak niya, ang tiyan ko at kinausap ito. Thank you baby, thank for holding. I'm sorry, thank you. Paulit-ulit niyang hinalikan ang tiyan ko, pagkatapos ay magaan akong niyakap. Umiiyak akong yakap niya, hinalikan niya ang pisngi ko. Ligtas ang baby natin. Umiyak kong sabi, naramdaman kong napahagulhol na din siya. Isinabsab niya ang mukha niya. Sa balikat ko at dun umiyak, lang minuto kaming ganon, hanggang sa kumalma na kami pareho. Naupo si Hayes sa kama sa tabi ko. Hawak niya pa rin ang kamay ko, pinipisil-pisil at hinahalikan wala akong kibo sa kanya, haplos ko lang ang tiyan ko. Nagpapasalamat sa Diyos na hindi niya pinabayaan na mawala ang anak ko. Hindi niya hinayaan na karmuhin ko si Hayes ng tuluyan, kasi sa nakita ko kanina. Sobra akong nasakta na magkasama sila, parang isinantabi ako dahil dumating ang babaeng yun. Tumayo si Draco sa pagkakupo sa sopa at lumapit sakin. Hinaplos niya ang ulo ko at ngumiti ng malungkot.
I'm glad you're okay now. I have to go, you have to rest. Pagkatapos ay masama ang tinging bumaling ito kay Hayes. And you? Know your priorities man, if this happen again. I, myself will take her away from you. Nawala ang emosyon sa mukha ni Draco, nang mapatingin ako kay Hayes ganun din ito. Nag-igting ang panga ni Hayes, matagal silang nagsukatan ng tingin. Pagkatapos ay nakangiti ng bumaling saki si Draco at nagpaalam na, "You have to eat." Nakaupo ako sa kama at haplos ang tiyan nang dumating si Hayes. Nagpaalam kasi itong lalabas muna para bumili ng makakain. Tiningnan ko lang siyang inayos ang pagkain at itinaas ang mesa sa kama sa harapan ko. Inasikaso niya ako, pero hindi ko siya kinikibo. Sinubuan niya ako, at dahil wala akong lakas na makipagtalo pang kaya kong kumain mag-isa, hinayaan ko siya. Nagising ako dahil sa bulong na pag-uusap, idinilat ko ang isa kong mata. Nakita kong may kausap si Hayes at tinakpan pa nito ang telepono para hindi gumawa ng ingay. "Hillary please, limang with Nerissa right now and she needs me." Mapait akong napangiti, kaya lang ba siya nandito kasi kailangan ko siya. Marahas itong bumantong at ibinaba ang tawag. Nang makitang gising ako, lumapit na siya sakin. "Hey love, do you need something? Are you hungry, thirsty?" Hindi ko siya sinagot at nakatingin lang ako sa kanya. "Love." Napakurap ako nang hawakan niya ang pisngi ko. "You're crying, may masakit ba sa'yo?" "Wait, tatawag ako ng doktor." Natatarante siya, aalis na sana nang magsalita ako. "Umalis ka na Hayes." Mabilis siyang humarap. "Pwede ka nang umalis, kaya ko na ang sarili ko." "Ano bang sinasabi mo, Limam not going anywhere Akay? I'll stay here with you, don't push me please." Napaluhod na siya sa gilid ng kama, napalunok akong iniwas ang ulo ko at ibinaling sa kabila. "Hindi ba, nandito ka lang kasi kailangan kita? Kaya ko ang sarili ko Hayes, umalis ka na." No, love please. Don't say that, I need you. Kahit hindi mo ako kailangan kita. Kayo ng baby natin, hindi ko kaya. Huwag mo naman akong itulak o, hindi ko kakayanin. Narinig ko na siyang umiiyak, bumlik ang tingin ko sa kanya. Tuluyan nang bumagsak ang luha ko nang makitang lugmok siya sa sahig. Nakayuko at nagtataas baba ang balikat. Nasasaktan ako, at kita ko din na nasasaktan siya. Inabot ko ang ulo niya at hinaplos. Luhaan siyang nagangat ng tingin, dinala niya sa pisngi niya ang kamay ko at hinalikan. "Please love, don't push me away. I'm begging you, I call my mistakes. And I promise not to do it again. I will tell Hillary, I will tell her everything. Just don't push me away, I don't want to lose you and our baby." Halika. Binuka ko ang kamay ko, nakangiti akong nakatingin sa kanya. Nakaluhod siyang lumapit sakin, yinakap niya ako. Gumanti ako ng yakap, hinayaan ko siyang umiyak at ganun din ako. Nag-usap kami, humingi na siya ng tawad. At kakausapin niya daw ulit ang tatay, ng maayos. Hindi siya papayag na sumama ako sa tatay ko nang hindi siya kasama. At sasabihin niya daw ang lahat kay Hillary, na ako ang mahal niya at magkakaanak na kami. Ilang araw akong nanatili sa hospital tulad ng payo ng doktor. Umuwi kami sa bahay, sumalubong samin si Nailara at Ate Marge. Kinarga ako ni Hayes at aakyat na sana nang bigla na lang sumulpot si Hillary. Nagtatakbo ito palapit samin, yayakap sana kay Hayes nang umiwas ito sa kanya. Nakasimangot itong napakunot noo at napatingin sakin. "Oh, I didn't see you Nerissa. How are you? Is your baby still alive?" Hindi ko nagustuhan ang tanong niya. Buhay na buhay ang anak ko, at kung pinapanalangin mo na mawala ang anak ko. Hindi mangyayari yun, ikaw nga nabuhay ulit eh. O nabuhay ka nga ba ulit? Mapanuy akong tugon, nawala ang ngiti niya at nanghihingi ng tulong na tumingin kay Hayes. "Let's go love, that's enough." Humalik sa ulo ko si Hayes at nilagpasan ang bruhang yun. Sinaman ko siya ng tingin, sumubsob ako sa leeg niya at doon kumagat. Narinig ko siyang sumanghap dahil sa sakit. Umangat ang tingin ko sa kanya, tumaas ang labi niya. "Bakit ba ang hilig mong mangagat, vampira ka ba?" Hinampas ko lang siya sa balikat, pumasok na kami sa kwarto. Inihiga ako. Pagkatapos maayos ang pagkakahiga ko, pinatalikod niya ako at tumabi siya ng higa. Niyakap niya ako mula sa likod.
Rest well, love. Masama ang tingin ko kay Hayes at Hillary nang maabyutan ko sila sa kusina. Pinono ko kasing bumaba si Hayes para magluto ng gusto kong breakfast. Sinangag at tuyo, tsaka pulang itlog. Wala kasi sila Nailara at nasa grocery ngayon. Kami lang ang naiwan dito sa bahay. At dahil gusto dito na tumira muna daw pansamantala ni Hillary kasi na-miss niya daw si Hayes. Naikwento na sakin ni Hayes kung bakit ngayon lang bumalik si Hillary at tatay. Na-comatose daw si Hillary at noong nakaraang buwan lang daw ito tuli ang gumaling, mula nang magising sa ilang tong tulog ito. Si tatay naman ang nagligtas dito, may kumuha daw sa kanila at pareho silang ginamo. Tuldok. Nauna na nagising si tatay pero wala daw itong maalala kaya hindi kaagad nakabalik sa amin. Naiintindihan ko naman ang nangyari sa kanila, sa kasalanan ni tatay sa kanila. Pero itong nakikita ko ngayon sa harap ko, gusto ko na lang na hilain palabas ng bahay si Hillary. Sinabi na rin ni Hayes sa kanya ang relasyong meron kami ni Hayes, at naiintindihan naman daw niya, at parang maamong tupa na nakiusap na dam ito muna sa bahay. Hindi pumayag si Hayes lalo na at may sarili naman daw na bahay si Hillary. Pero dahil tinubuan ako ng awa, matagal siyang nawala. Natulog siyang fiancé pa niya si Hayes at Majay gising na may iba na itong pakakasalan at ako yun. Pakiramdam ko ako ang sampid dito, at ipinamumuko yun sa akin ni Hillary sa tuwing nagkakasalubong o nagkakasarinlan kaming dalawa. Tumikim ako at hindi ko na kaya pang makita kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Sobrang dikit kasi ni Hillary kay Hayes, nakasando at short shorts lang ang babae. Sabay silang napaharap sakin, ngumiti ng matamis si Hillary sakin, si Hayes naman ay mabilis na lumayo kay Hillary at lumapit sakin. Hey love, I'm almost done. I'm just preparing the food, wait for me in the table. Liniaitan ko siya ng tingin, napangiwi naman siya. Tutulungan na lang kita, gutom na kami ni baby eh. Malambing ang boses ko at hinaplos ang pisngi niya, nakita kong masama ang tingin sa amin ni Hillary kaya nilapit ko ang mukha ko at hinalikan sa ibabang labi si Hayes. Hindi na kontento sa simpleng halik si Hayes kaya hinailan niya ang batok ko at diniinan ang halik. Napakapit ako sa balikat niya, dilat ang matang nakatingin sa babaeng ngayon ay nag-aapoy na ang mata. Ako na ang pumutol sa halik namin, nakita kong tumalikod si Hillary at nagpunas sa mukha niya. Nakaramdam ako ng guilt, pakiramdam ko nasasaktan siya at dahil yun sakin. Hihintayin na lang kita sa dinang. Hindi ko na siya hinintay na sumagot, tumalikod na ako. Narinig kong kinausap siya ni Hillary at sinasagot niya naman ito. Napahawak ako sa dibdib, ako ang mahal ni Hayes. Kaya hindi dapat ako naglisip ng makakasama sa baby ko. Pumikit ako at tumangala, breath in breath out. Napalingon ako nang may marinig na tunog. Napangiti akong makita si Hayes na naglalagay ng pagkain sa mesa, lumapit na ako, yamakap ako sa bewang niya habang tinatanggal sa tray ang dala niyang pagkain. Umayos siya ng tayo at hinarap ako, yes love, may elba ka pang gustong kainin. Umiling akong nakangiti, niyakap lang siya, love the first know there's something that bothering you. Tell me, what is it? Iniangat ko ang ulo ko, napakagat labi. Kilala niya ako. Kaya kahit sabihin kong wala hindi siya maniniwala, si Hillary nga pala, nasan? Sinubukan kong liba ang topic at napangiwi lang ako ng sumeryoso ang mukha niya. Sinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya. Pakiramdam ko ang sama-sama ko. Love, we already talked about this. I told you, you're the one I love. What I feel for Hillary before is not love. I thought I love her because Amanda told me that she is the one I'm looking for before. And we both know that she's not. I feel sorry isandaan, I didn't mean to drag her into me. She told me she didn't know, and she just loved me. Walang alam si Hillary sa ginawa ni Amanda sa kin at sa kanya. Please stop worrying, baka makasama sa baby natin. She's just here for the meantime. She just want to figure things out, let's not argue with her, aalis din naman siya. Napatango na lang ako, niyakap niya ako nang mahigpit niyaya ng kumain. Nerissa, bakit ka nandito? Puntahan mo si Sir Hayes dun, nilalandi na naman ni Bruhao eh. Nailang akong napangiti, siguradong nakita na naman niyang magkasama si Hayes at Hillary. At Bruhao nga pala ang tawag niya kay Hillary,
Palagi kasing malagkit kung tumingin ito kay Hayes. Nandito ako sa garden at nagdidilig ng mga halaman. Si Hayes naman kasama si Hillary at nagpasama na makita ang dati nilang mga gamit na nakita namin doon sa bodega, nandun sila ngayon. Natuwa pa nga si Hillary nang malaman na itinago pa pala ito ni Hayes at hindi pa tinatapon. Ano na, halika ka na, puntahan natin sila. Nakakainis ang bruhitang yun kung makahaples sa braso ni Sir Hayes. Ang landi talaga, hindi na lang tanggapin na ikaw na ngayon ang bagong reyna dito. Hayaan mo na Ate Marge, may tiwala ako kay Hayes. Iyong na nga may tiwala ka kay Sir Hayes at nainiwala naman akong hindi kanya ipagpapalit sa bruhitang yun. Pero wala akong tiwala sa babaeng yun, parang hindi gagawa ng mabuti. Kung makaasta siya dito sa bahay, akala mo kung sino. Huminga ako ng malaim at ibinaba ang hawak na pandilig. Hinarap ko si Ate Marge at hinawakan sa balikat, hayaan mo na Sight, siguro naman maya-maya lang lalabas na ang mga yon. Umiling lang siya at hinawakan ang kamay ko, hinaila ako, napailing na lang akong nagpahayal, hindi, kailangan mong matauhan at paalisan na ang babagyan dito bago po kayo magkasira ni Sir Hayes. Huminto kami sa nakaawang na pinte, rinig namin ang tawa nila mula sa loob. Napalunok ako at nagkatinginan kami ni Ate Marge. Parang sinasabi ng mata niya, kita mo na. Mahina niya akong itinulak sa pinto, napahawak pa ako sa hamba. Naramdaman siguro nila ang presensya ko kaya napatingin sila sa akin. At hindi ko gusto ang nadatnan ko, nakaupo sila pareho sa harap ng piano at hawak ang kamay ng bawat isa. Nakapatong ang kamay ni Hillary sa kamay ni Hayes na nasa piano, ang isang kamay ay may hawak na music sheet. Nakangising nakatingin sakin si Hillary at hindi ko yun nagustuhan. Naikuyong ko ang kamay ko, tumayo si Hayes at akmang lalapit sakin nang hawakan ni Hillary ang kamay nito. Nagkatinginan sila, at parang nakikiusap na tumingin si Hillary kay Hayes, "Stay please, I was just asking a little bit of your time." Tumingin si Hayes sakin na parang humihingi ng permiso, sa ginawa niya para akong sinaksak sa puso. Mariin akong lumunok at tumalikod sa kanila, naramdaman kong sumunod din si Ate Marge at ikanawit ang lamay niya sa braso ko. Hindi mo dapat iniwan doon si Sir Hayes, hindi mo ba nakitang parang nagpapatulong siya sa'yo? Napahinto ako, hinarap siya. Anong ibig mong sabihin? Napalang ito. Tumingin si Sir Hayes sa'yo at nanghihingi ng tulong ang mata niya. Parang gusto niyang sabihin na wag kang pumayag at alisin mo siya doon. Pero hindi yun ang nakita ko, iba. Napatiimbagang ako. Natatabunan lang ng selos ang utak mo, Nerissa, at huwag mong hayaan na makuha ng bruhitang yun si Sir Hayes. Balikan mo na doon ang night mo, wag ka nang magselos dyan. Naluluha akong nagpatulak sa kanya, siguro dahil sa selos ko iba ang gustong makita ko. Pero paano kung tama ako, at mali si Ate Marge? Love, I love you. Ang boses ni Hayes ang nagpabilis ng lakad ko pabalik sa kwartong yun. Dirdiretso ang lakad ko palapit sa kanila. Napangisi ako nang makita ang gulat sa mata ni Hillary, matamis ang ngiting bumaling ako kay Hayes. Nakatayo pa rin siya at nakupo si Hillary, kinuha ko ang kamay niya, masama ang tinging binalingan ko si Hillary na hawak pa rin ang kabilang kamay ni Hayes. Nakipagtitigan siya sakin, kaya ang ginawa ko, umangat ang tingin ko kay Hayes. Love, nagugutom kami ni baby. Namumungay ang matang sabi ko kay Hayes, nang sumabat si Hillary. I think, there's a lot of food in the kitchen since your maid just go to grocery. You can just ask your cook to cook for you. Sinaman ko lang siya ng tingin, tumaas ang kilay nito. Bumalik ang tingin ko kay Hayes at tahimik lang siya, parang sinasabing mata niya na kaya mo yan. Tinaasan ko siya ng kilay. Sinubukan niyang alisin ang kamay sa hawak ni Hillary pero nagmatigas ang hal, ngayon ay dalawang kamay na ang nakanuwak. You don't have to go, Hayes, I know you hate cooking. You prepare eating me. Sinasabi niya yun kay Hayes pero sakin nakangising nakatingin, nag-init ang pisngi ko sa galit. Ang kapal talaga ng babaeng to, ano bang pinapanto niya? Kinakain din naman ako ni Hayes at ano ba tang iniisip ko? Just let go of my fiance's hand, Hillary. Tama na ang oras na ibinigay ko sa inyo, baka pwedeng kunin ko na ulit ang fiancé ko. Pinagdiinan ko pa ang salaitan fiancé, napangisi lang siya at tumayo, your fiancé. Mapanuyang sabi niya, lumapit ang mukha niya sa mukha ni Hayes. I am that fiancé, in case you forgot.
Hillary, stop it, we already talked and I already said my sorry. You know my reason, and I'm letting you stay in my house because I feel guilty of what happened to you. I don't need your guilt, I need you. Biglang nag-hysterical ang babae kaya napaatras ako, nabitawan ko ang kamay ni Hayes. Mabilis na lumapit sakin si Hayes at dinaluhan ako, masama ang tingin nito kay Hillary. Nanlilisik ang mata sa amin ni Hillary, at parang baliw nang umiti ako. Ang mahal mo Hayes, inalok mo pa nga ako ng kasal hindi ba? At magpapakasal na sana tayo kung hindi lang dahil sa tatay niyang babaeng yan. Dinuro ako nito, niyakap ako ni Hayes at itinago sa bisig niya, Hillary please stop this. No,